Sa inyo mga kapatid, napagod na aking pakiramdam. Last Friday, namili kami ni Pastor Dan ng snacks ng mga bata. Namili kami ng fruits. Yung fruits na may melon na orange, sa gitna may grapes, may melon na green. Kinain ni Sister Jewel yung melon na orange, kinain ko naman yung melon na green. Nanghinayang naman ako dun sa grapes na itapon. E di kinain ko, ito ang resulta. So, nagka-sore throat ako. Napapansin ko yun, pag kumakain ako ng sobrang grapes, yung aking lalamunan, nangangati siya. Sabi sa akin ni Pastora, baka daw allergy ako sa grapes. Sabi ko, pati pala sa pagkain may allergy din. So, ito yung naging result. And I think that was Saturday. Hindi talaga ako makahinga. Yung clogged nose ko, grabe. Sabi ni Sister Marieta, lagyan mo dito ng oil, Sister May. Si Pastor Dan naman, ayaw ko kasing matakot yung mga bata, hindi talaga ako makahinga. Nag-shortness breathing ako, but nanalangin lang ako, sabi ko, Lord, I hope I'll be okay. Si Pastor Dan, ginawa, nag-steam kami, siguro mga 2 oras kami nag-steam. Sa awa naman ng Diyos, medyo okay. So, magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Or shall I say, maayong hapon mga igsuon. Yun, di ba? Bisaya ba yun? Bisaya. Ayan. Well, God is good. All the time. God is good. It's good to be back. Sabi nga sa akin ni Pastor Don, parang hindi kaya ito nag-LOP. Sabi ko, depende sa schedule na mapaparating sa akin. But napakabuti na ating Panginoon, tayo nakabalik muli. And I just want to thank the opportunity to thank each and every one of you for last birthday celebration. Sa mga nakarating, maraming salamat. Sa mga may trabaho, maraming salamat din. At sa mga hindi nakarating, maraming salamat din. Sabi ni Sister Cynthia, Sister May, next year wala nang absent kasi Sunday na yan eh. So sabi ko sana nga po, pero maraming salamat sa inyo. And I know I've said it already via text, pero allow me again to thank yung ating mga kapatid, Sister Marites, sa kanyang pagluluto, sa kanyang pagpaunak. Although inidyan ako ni Sister Nita, kaya lumayo ang kanyang mata. Salamat sa mga nag-barbecue, Sister Christy, Brother Joey. Alam ko, kasama din si Pastora at si Brother Rodolfo. Salamat sa inyo. Sister Flor, si Sister Marieta, si Brother Nick, na mga nandoon. Wala dito si Sister Jack, pero maraming salamat. And of course, sabi ko nga, di ba, hindi ko nina-expect. Pero sa lechon from the Avan, Copon, Sister Nina, Brother Eric, and Sister Myrna Blair, maraming salamat sa inyo. Sabi ni Pastor Don, hindi siya imaginary. Kasi actually, may nakatikim. May nakapag-sharon pa nga, alam ko. So kaya maraming salamat. And all the gifts that I received actually on that day, maraming salamat sa inyo. Sabi ko kay Sister Alice, text kami, sometimes it's not the monetary, it's not the value, it's not the material thing. Pero sabi ko nga, sinasabi ko to sa amin sa Bicol, we don't say thank you, we don't just simply say thank you or salamat. We say it, Diyos mabalos po sa inyo. Meaning to say, we appreciate your gratitude, your kindness, and in return, we pray to God that God will return that, yung kindness na binibigay niyo sa akin, sa aking asawa, sa aming buong pamilya. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid. I hope maglas ang aking boses. Let's start yung aking trabaho ngayong gabi. Yung aking pong verse ay kukunin ko I entitled it The Power of Giving. It is basically in Matthew 6:33. I know this is a very common verse that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, let us pray first. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito na ibigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, I thank you for allowing me to be back again. Lord, kayo po ang magsalita para sa akin. Lord God, gamitin niyo lamang po ako yung mikropono, Lord God, to share the laws of prosperity. Open our senses, Panginoon, ang aming minds. Tulungan niyo po kami ng unawaan at may sa buhay ang batas ng kasaganahan. All this I pray in the mighty name of Jesus. Amen. Napakagandang verse na ito. Sabi nga nila, di ba? Pag inuna mo daw yung kaharian ng Panginoon, ang lahat ay ibibigay niya sa inyo. Hindi some of the things, but all these things. Ano yung mga bagay na kailangan natin? Yung pera, yung bahay, trabaho, yung ating health,
yung papa, yung mama, yung anak, yung lahat, ibibigay ng Panginoon. I remember in 2010, right after our marriage ni Pastor Don, this banner was given by Pastor Elita. Natatandaan ko, binigay niya to, pinatawag, sabi niya, dalhin mo ito sa London. And ang kaya itong banner na to, this has been 16 years. Kasi kung 2026 na tayo ngayon, 2010 binigay sa amin ni Pastora, that's 16 years. And we never changed that. Yan pa rin siya. With the hope and the prayer probably ni Pastora, because Pastora Lita was encouraging Pastor Don to start the ministry in London. To start a church. Pero at that time, Pastor Don was very busy sa sales. Nag-enjoy talaga kami sa sales. Magiging tapat kami doon. We enjoy the limelight. We enjoy yung friendship. We met good and bad people. I'll be super honest. Pero nag-enjoy kami doon. Nakaligtaan namin to. We never put it. Siguro, I don't know. I can ask Pastor Don. Pero tulad yung sinasabi niya na, anong papakain ko dyan? And we have to accept it sa London, hindi mura. Mahal ang London. Kailangan natin magtrabaho. So, wala to sa focus ni Pastor Don. 2010, 2011, pinanganak ko si Sister Jewel. And one time, I remember, nasa Royal Garden kami, merong property investors night. Si Sister Jewel, siguro mga 2 weeks pa lang ako nanganganak, kasama na namin doon sa... Kasi wala naman akong pag-iwanan kay Sister Jewel. Nandun siya sa isang maliit na court, yung pagsasakyan, di ba? Doon ko siya nilagay, and nandun kami sa pintuan. Nakita ko si Sister Jewel, and I was asking myself, Lord, ito bang gagawin namin? All throughout. Kasi kami noon ni Pastor Don, bata-bata ka pa syempre, kahit saan kami nakakarating. Trust me kapatid, narating namin ang dulo ng Scotland. Yung literal na siguro ang earth nandun mahulog na nandun kami, narating namin yan sa kakabenta ng property. We've been there. Iniisip ko lang, sabi ko, magbibenta pa kami ng property kasama itong anak kong napakaliit. And I asked a prayer to the Lord. Sabi ko, Lord, huwag niyo pong pahihintulutan na ito ang gagawin namin for life. And the second thing that happened, when I was studying, nagkaroon ako ng work placement dito sa Heathrow sa Holiday Inn. Magkakatabi kami niya, receptionist kasi kami, magkakatabi kami sa reception. Yung isa kong kaklase, ay hindi ko siya kaklase katrabaho, si siya is a student of Oxford Brook. Ako naman, estudyante ng Thames Valley. Si Simran, na isang Indian, ay estudyante naman ng parang Westminster. Pag wala kami ginagawa, sabi niya sa akin, sabi niya sa amin, anong gagawin niyo after studying? Sabi niya siya, ay uuwi ako sa Hong Kong, sa China, kasi we own a big hotel. I'll run it. Kaya pinapunta ko dito ng magulang ko para ako'y mag-aral at i-run ng hotel. Sa akin, at the back of my mind, hindi na ako uuwi. Dito na ako. Actually, kaya ako nagpunta rito, hindi talaga para mag-aral, kundi magkaroon ng trabaho. That's my reason. Simran told me, Hamiya, ako hindi. Pagkatapos ko dyan, magiging immigration lawyer ako. And that happened na naalala ko yung sinasabi niyang yun sa akin. It's a casual talk. Nagkikwentuhan lang kami. And then when we go home, I told Pastor Don, sabi ko, Pastor Don, why don't you try the immigration advisor? And true enough mga kapatid, Pastor Don started in that. 2010, 2011 nanganak. God gave me that wisdom na mag-aral si Pastor Don. 2012, he studied. And 2013, we started the church. And looking back now, next month will be our 13th years anniversary. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga nila mga kapatid, di ba sa verse, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang kaharian ng Panginoon. Truly that unless the Lord bless the works of your hands, regardless if we labor all night long, all of this will be in vain. Yun ang sinasabi nila, kung ano man daw yung pinaghihirapan mo, ano man yung ating mga sakripisyo, ano man yung ating mga pangarap, kapag hindi yan pagpapalain ng Panginoon, it will be nothing. So you have to start somewhere. Kailangan nyo kapatid unahin ng Panginoon. 2 things when I joined the family of Pastor Don, 2 things ang sinabi lang sa akin ni Pastora. One is, when you embrace this faith, you have to just embrace it,
stop looking back and forth, left and right. Just carry on. Just walk. Dire-diretso lang. Kasi pag lumingon ka naglamag yung Sister MJ, mawawala ka. And second was the power of tithes and offering. Yung 10% na sinasabi natin, when you honor God with your giving, mga kapatid, marami nang nagpagtotoo niyan dito sa atin. At alam ko na aamoy niyo ang katabi niyo na talagang may magandang buhay. Nakikita yun eh. It really reflects. When you give, God will open. Unlimited ang Panginoon, mga kapatid. 2013, Pastor Don answered that calling, that invitation. We started in a Bible study. Siguro mga 6 people lang kami, and actually that 6 people are no longer here. Pero look at ay minalik ng Panginoon sa 6. Ilan na tayo dito, mga kapatid? Hundreds. And even more. Kung minsan nga lumalampas pa tayo. Ganun kabuti ang Panginoon. And not only that, Pastor Don became a full-fledged solicitor. Hindi lang siya naging immigration advisor. Naging siyang full-fledged solicitor, and he is fighting and helping a lot of us. Actually, I think karamihan sa na nandito is because of the blessing and assistance na binigay ni Pastor Don, and all that dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Ano lang yung ginawa niya? Binuksan niya lang yung church. And out from there, everything follows. When the church started, dyan pa kasi dati ako, parang itong sisters, yeah, that's my seat. Originally, hindi ako dito nauupo. Dito ako lagi nakaupo kay Sister Che. Pag dumarating kami, Sister May doesn't have a job at that time. Sabi ni Pastor Don, huwag ka na magtrabaho. Okay lang naman ako. Pero ako may hindi pa rin ako magtrabaho. Una, hindi ko yung matanggap, Sister Marlene. Nasabi ko, hindi kaya ako nagkapunta-punta sa London eh. Hindi pwedeng hindi ako magtrabaho. I had a prayer with the Lord. Sabi ko, Lord, don't allow that every Sunday I will go to the church empty-handed. Tulungan niyo po ako magkaroon ng trabaho. Tulungan niyo po ako magdala ng tithes and even the offering. Let's start with the offering. And truly, on that same year, God answered me. I know you've met Sister Lisa. Tita Lisa was actually formerly my business partner. And out from that 2013, 2014, 2016, after 3 years, the Kensington Maids was born. And now, August 2026 will be our 10 years in trading. Mga kapatid, hindi ko na mabilang. I'll be super honest, and I hope don't tell me na, oh, Sister May is bragging. No. Pero kapatid, hindi ko na mabilang ang dinalang pera ng Kensington Maids sa aming pamilya. And I truly thank the Lord. Minsan, pag kinakausap ko yung mayayaman, sabi ko nga, sino kaya naman ako para makausap ko yun? The owner of M&S is a very good client of our agency. Minsan pag nag-uusap kami noon, para lang kayong magkaibigan. And you'll never know, I've met royal families, both UK and Middle East. Lahat na siguro yung nakausap ko. And I truly thank the Lord that because of His blessing, because of His wisdom, God poured out this blessing. Kaya mga kapatid, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Minsan, pag nakaupo kayo dyan, ano kaya mangyayari sa akin? Never ask, never doubt. Basta sumunod kayo at be faithful and be obedient. Huwag niyong iisipin, when you have the tithes, pag kumita kayo mga kapatid, set it aside. I-set aside nyo na yan. 500 kinita ko ngayon, 50 pounds, set aside nyo. You close your eyes and leave it to the Lord. Hayaan nyo ang Panginoon, may gagawin ng Panginoon, pagpapalain niyo yung binibigay nyo yan. I do not know, you will come back to probably to me or to one of us saying that, Sister May, it really works. Talagang nag-work yung mga kapatid. I think with that, this morning I was in the Laws of Prosperity ni Pastor Erlinda. And I was very blessed with her sharing. Sabi nga ni Sister Edith, alam niyo mga kapatid, at the moment wala akong trabaho. Pero imbis na ako ay matakot, because of her giving, probably because of the presence of the Lord sa kanya, hindi na siya natatakot. Ang sabi lang ni Sister Edith, ang importante, makaka-attend ako ngayon ng mga gawain at ako'y makakapagpahinga. Tama naman yun, di ba? Sabi naman ni Sister Lita ng Italy, ay, bakit kaya itong aking tinago parang hindi nababawasan? Di ba? Napakaganda nun na
It's because of the giving. Sabi naman ni Pastor Erlinda, when I first came to the church, my only intention is to bring my family to the UK. I spoke to Pastor Don. Sabi ni Pastor Don sa bank statement ko, anyari? Lahat overdraft, kapatid. Pero out from that, I do not know how it works, pero sabi niya, I don't have one account, I don't have two accounts, I don't have three accounts, I have 4 accounts. At yun ay may laman, mga kapatid. Take note. Palakpakan natin ang Panginoon. God is very good. Talagang sabi ko nga, pag inisa-isa ko kayo, nakikita ko si Tita Cecil, Sister Maricel, hindi pwedeng walang pagpapalain yung Sister MJ, you hold on to your faith. Sabi ko kay Sister Alice, not only not the giving of your gifts sa amin, pabango, bago, whatever it is, pero sabi ko, what I thank to the Lord is the friendship. And out of that, my prayer is that while you are waiting, Lord, don't allow them to be broken. Broken physically, emotionally, spiritually. Make them whole. Mga kapatid, alam nyo, na lahat ng binibigay nyo sa amin, kaya siguro tama talaga yung sabi ni Pastor Don, God loves you, but God has a favorite. And sometimes, sinabi ko Sister Alice, sabi ko Sister Alice, sa lahat ng mga kapatid natin na nagbibigay, pag naglalakad ako, sinusundo ko sila, Jewel, I'm really praying to the Lord. Sabi ko nga, Lord, gawin mo pa ng maraming winning cases ang aking asawa. Because when he won the case, ano sabi ni Pastor Don? Nagigi siya, hindi naman Diyos, pero talagang tuwang-tuwa sila. At pag natalo, ano si Pastor Don? That's the other way around. Di ba? Mga kapatid, I think, I would say sa lahat ng, when I look back now, lagi kong sinasabi na ito ay lahat ay biyaya. It's a grace. And grace, I would define it as enjoying the gifts we do not deserve. Biyaya yun ng Panginoon. And magpapatuloy tayo mga kapatid that you need to have a faith, but faith comes with responsibility. Yeah, sabi daw ng isang bata, Nanay, nanaginip po ako. Ano na panaginipan mo, anak? Nanay, may trabaho na daw po ako. Sabi ng nanay, ay siya, anak, bumalik ka ulit, matulog ka. Bakit naman po, nanay? Baka ngayon magsweldo ka na. Diba? Mga kapatid, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng aasa lang tayo, bahala na si Lord. Kailangan may gawin tayo. You have to act. You have to have that faith. Kailangan may gawin mga kapatid. And ako, para sa akin, yung kasaganahan is not accidental. It has a loss. And yung batas na yun, it has the loss of giving. When you honor the giving, God will follow. Blessing will follow. Mga kapatid, kaya pag nagbigay kayo, I always say that you have to give with understanding, give with faith, give with joy, because when you honor God with your giving, you activate the law that cannot fail. Amen? Amen. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Tayo lahat sa mga mag-give. For your glory.
Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito na binigay mo sa bawat isa sa amin. Tunay, Lord, na kayo po ang aming source ng lahat ng aming kinikita. Lord,